Ginigiit ni Congressman Paulo Duterte na meron daw mga kongresistang gigipitin ng budget kapag hindi bumoto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. May buwelta dyan ang mga mambabatas. Narito ang report ni Marian Enriquez. Habang gumugulong kahapon ang impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte, sa Facebook naman bumabanat ang kuya niyang si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Anya, nagtatawag na raw ang mga staff ng pinangalanan niyang Charis sa mga chief of staff ng mga congressman para bumoto sa impeachment ni VP Sara. Kung hindi raw boboto, tatanggalin umano ang General Appropriations Act o GAA budget sa distrito nito. Ibig sabihin daw niyan lahat ng pondo para sa patubig, paaralan, tulay, kalsada at iba pa ay aalisin. Bukod pa raw ang pondo para sa mga social services. Kung ganyan, tao raw ang gustong parusahan para sa aniyay desperadong tangkang mawala ang kalaban sa politika. Giit pa ni Pulong, hindi sila uurong at hindi rin matatakot. Maninindigan daw sila hindi para sa politika, kundi sa mga Pilipinong naniniwala sa kanila. Si dating Senator Antonio Trillanes IV naman na isa sa mga nagbigay ng testimonya tungkol sa yaman ni VP Sara may belta kay Pulong. Hindi raw ba talaga sila uurong? Samantalang congressman si Pulong pero hindi raw nito kayang dumalo sa impeachment hearing para ipaglaban ang kanyang kapatid. Hindi raw ba ide-deny ng kongresista ang mga milyones umanong natanggap niya sa negosyanteng si Sammy Uy? Hamon pa ni Trillanes kay Pulong, masilip nga ang salin mo. Si House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro naman pinabulaanan ang pahayag ni Congressman Pulong. I can speak only for myself, no? And I vehemently deny that statement of Congressman Pulong Duterte. Wala po akong na-experience na tumawag sa akin to employ influence on me, either as a member or as a chairperson of the Justice Committee. As a matter of fact, Manong Ted, gusto ko i-share. Kahapon, actually, marami akong nare-receive na text at tawag from members of the Justice Committee who are abroad. No? Nakikiusap sila na makaboto online. Samantala, hindi pa makumpirma kung sino nga ang Charis na tinutukoy ni Congressman Pulong sa ngayon. Pero tingin ni House Deputy Speaker at Bacolod Representative Albi Benitez, ang pinatatamaan niya ay ang presidential son at House Majority Leader na si Sandro Marcos. Patungkol naman doon sa umunoy panggigipit sa mga kongresista, mariin niyang itinanggi ni Benitez. I think it speaks for itself, di ba? Kapatid niya yun. Paano mag-allocate? Nasa Ghana. The only way na pwedeng palitan yan is through Congress ulit. Di ba? So paano nila sasabihin na dinagdagan o binawasan? O ano? Itinanggi rin ni Benitez at iba pang kasamahan sa Partido Federal ng Pilipinas ang report na nadagdagan ng 300,000 pesos ang monthly maintenance and other operating expenses o MOOE ng mga kongresista at dagdag na 200,000 pesos para sa mga miyembro ng Partido ng Pangulo. Well, ngayon ko na naririnig yan. Sa akin actually wala. Wala akong natanggap. Wala akong narinig. Habang si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, inaasahan na raw ang black propaganda tungkol sa impeachment. So itong ganitong mga balita ay paninira at siguro isa rin itong threat para gamitin later on do sa mga boboto for the impeachment. So, inaasahan na natin yung itong black propaganda, pero sa dulo kasi hindi ito panahon para matakot yung members of the House, kinakailangan manindigan sila. Samantala, iginiit naman ng kampo ni VP Sara na mahina ang aligasyong inciting to sedition at grave threats laban sa bise. Giit ni Attorney Paul Lawrence Lim, curated o pinili aniya ang mga ebidensya. Splice pa nga raw, binaliwala rin daw ang context. Pinagpalit din aniya ang opinyon sa katotohanan. Dagdag pa niya, haka-haka ang ipinapakita bilang resulta ng investigasyon. Kaya giit niya, hindi dapat ito sapat na batayan para patunayang malaki ang tsansang mahatulan si VP Sara. Kung may napatunayan daw sa hearing kahapon, yan ang isa umanong fishing expedition ng pagdinig ng komite para suportahan ang depektibong reklamo laban kay VP Sara.
Pero una nang nasagot ng NBI sa impeachment hearing na nakitaan nilang may reasonable certainty of conviction ang video na nagbabanta si VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Natanong pa nga ni House Deputy Speaker Janet Garin kung may pagkakaiba ba ang isang banta. Depende sa emosyon kung paano ito sinabi. Ako'y ipapapatay ko ang isang tao versus nagsalita ko, ipapapatay ko yung isang tao. It's not how you said it, but it will be the gravity based on the investigation. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.